Good morning po, Brother Melvin, at sa lahat po ng ating pong mga kapatid. Happy Vesper po sa ating pong lahat, mga kapatid. Ayan. At best regard po sa bawat isa sa atin. At syempre po, sa mga may mga karamdaman sa mga oras na ito, patuloy natin silang isama sa panalangin. Ayan. So ngayon po, ang ating pong pag-aaralan, ngayon pong June 21, ang kapangyarihan ng pagiging totoo. Meron bang kapangyarihan ng pagiging totoo? Yan po ang aalamin natin ngayong araw na ito sa mga makalangit na dako. At bukas po, June 22 ay ating pong area fellowship diyan po sa Palayan Coliseum. Yan, maaga po tayong lahat, mga bisita rin, na may bisita tayong singer. Ang Four Gospel ay darating bukas. Yan, para tayo ay handugan ng mga awit. So tayo po ay manalangin, mga kapatid. Mapagpalang Diyos na siyang aming tagapagligtas, sa umaga na ito ay aming idinadalangin ang aming pong pag-aaral. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na makita at matutunan ang kapangyarihan ng pagiging totoo. Salamat po, O Diyos, sa pag-ibig niyo po sa amin at sa pagdinig ng aming dalangin sa banal na pangalan ni Jesus. Amen. Natatakot po ba kayo na malaman ang totoo? Yan. Iniiwasan po ba natin yung totoo? Sabi dito sa 12:19 ng Kawikaan, ang labi ng katotohanan ay nagtatagal kailanman. Ngunit ang sinungaling na dila ay panandalian lamang. Yan, no? Ba matindi ito, no? Sino po ang sino po ang nagtatagal? Yung pong Search muna natin to. Yan. Yung pong nagsasabi ng katotohanan. Yan. Pero yung nagsasabi ng kamalian, ng kasinungalingan, hindi po nagtatagal. Ba? Matindi yan. Hindi nagtatagal. Yung nagsasabi ng kamalian. Dahil ang prepared ng Panginoon na magtagal ay sa mundong ito, yung mga nagsasabi ng katotohanan. Pero marami ang mga tao na ayaw magsabi ng totoo, di ba? Natatakot. Oh, talagang napakahirap magsabi ng katotohanan. Medyo may ilan na nahihiya. May ilan na talagang ayaw na lang banggain ng katotohanan. Pero sabi dito, may mga taong masyadong malapit na kinilala ang kanilang mga sarili sa katotohanan na ano pa't walang makapapaghiwalay sa kanila dito kahit na ang pagkamartir at kamatayan. So may mga ganyan mga tao, lalo na yung mga disciples. Talagang kapag sinabing totoo, totoo. Pinangahawakan nila yung katotohanan kahit na buhay na nila ang kapalit. Biruin mo yun. Kahit na buhay na ang kapalit, talagang go sila, mga kapatid. At hindi talaga sila bibitaw. Kahit na ikamatay nila ito, talagang sila'y gagawa at gagawa sa gawain ng Panginoon dahil katotohanan ang kanilang uh, dala-dala. Yan, di sila natatakot kanino man. Yung mga umiiwas sa katotohanan sa pamagitan ng pananahimik dahil natatakot na makasakit ng ibang tao, yan, ay nagpapatotoo sa isang kasinungalingan. Aba? Nagkakaroon pala tayo ng kasalanan ng pagsisinungaling kapag sa halip na sabihin natin yung katotohanan, nananahimik na lang tayo. 'Di ba? Lalo na yung salita ng Panginoong Diyos. Aba, kaya pala kailangan tayo mangaral, mga kapatid, at sabihin ang katotohanan sa mga tao. Dahil kung tayo ay mananahimik lamang, tayo ay magiging sinungaling, mga kapatid. Ang sabi dito, nagpapatotoo tayo sa kasinungalingan kapag hindi natin sinasabi ang mga katotohanan sa banal na kasulatan, mga kapatid ko. Sabi dito, ang mabilis at maluwag na paglalaro ng katotohanan at pagkukunwari upang umangkop sa mga opinyon ng ibang tao ay nangangahulugan ng pagkawasak ng pananampalataya. Yung pala yun, ano? Pwede palang paglaruan ng katotohanan sa papaanong paraan iniaangkop sa opinyon ng ibang tao. Kaya hindi masama na kapag sinasaliwa, sinasawata ang opinyon ng ibang mga tao, lalo na pagdating sa salita ng Panginoong Diyos. So hindi mali na sabihin mo na kapatid, mali yan. Hindi mali na ikaw ay talaga makipag-argue dahil sa katotohanan. Dahil si Jesus Christ nakipag-argue din, no? Sa katotohanan. Ibig sabihin,
Sa madaling sabi, nakipagdebate rin ang ating pong Panginoong Hesus para sa katotohanan. Dahil kung ano yung totoo, dapat yun ang sinasabi po natin. Bakit? Nagiging sinungaling pala tayo at nawawasak ang pananampalataya kapag tayo ay hindi nagbabahagi ng mga katotohanan sa Biblia. Iwasan natin ang ano to? Magpalsipika. Ano ba to? Huwag tayong magpatotoo sa isang kasinungalingan sa pamamagitan ng salita o gawa o pananahimik. Yan po mga kapatid, no? Yung pong kasinungalingan, meron tatlong kategorya. Bamatindi may tatlong kategorya, no? Sa salita, pwede ka magsinungaling. Sa gawa, pwede ka rin magsinungaling. At sa pananahimik, diba? Hindi ko mo tahimik ka, hindi ka na nagsinungaling. Sa pagsasabi mo sa hindi mo pagsasabi ng katotohanan, ay pagsisinungaling mo. Kailangan mo mag-witness sa isang krimen. Pero natatakot ka na sabihin yung katotohanan sa mga pulis, baka ikaw ay balikan naman ng mga kriminal. Di ba? O, ayaw mo maging witness. Itong pananahimik na ito ay katumbas ng pagsisinungaling. Sabi po dito sa ating pong devotional. I don't know kung kayo po ay naniniwala dito. No? Yung pananahimik ay katumbas ng pagsisinungaling kapag hindi sinabi ang katotohanan sa ibang mga tao. Lahat ng gumagawa ng mga hindi makatotohanang pahayag ay naglilingkod sa kanya na naging sinungaling sa simula pa. Maging maingat tayo laban sa kasinungalingan na lumalago sa kanya na nagsasagawa nito. Yan, sinabi mo na nga, sinagawa mo pa, mas matinding pagsisinungaling yun. Yung isinagawa mo. Yung kasinungalingan na hindi naman totoo pero ginawa mo. Sinasabi ko sa lahat, gawin mong pamigkis ang katotohanan, di ba sa Efeso yan, maging tapat sa iyong pananampalataya. Iwaksi ang lahat ng kasinungalingan at pagsasalita ng labis. Kaya mga kapatid, isa sa pinakamagandang gawa na naipapahayag ang katotohanan ay yung pag-involve natin sa gawain ng ating Panginoong Diyos. Whether na ikaw ay nandyan lamang na nakaupo sa crusade, nagbubuhat ng bangko, nagmamanifest ito na ipinapahayag mo din ang katotohanan, di ba? Kasi involved ka dun no? Kapag may krimen na nangyari, involved ka dun, kasama ka dun. Kaya kung nagbabahagi ng salita ng Panginoong Diyos, kahit na hindi ikaw yung speaker, pero nandun ka, kasama ka, nag-a-assist ka sa mga Bible interest. Ikaw ay naghahatid ng merienda, nag-aayos ng sound system, ano pa, naglilinis ka doon. Basta ikaw nandoon ka, involved ka sa gawain ng Panginoon. Kasama ka, nagsasabi ng katotohanan. Kasi taga-suporta ka ng salita ng Panginoong Diyos. Kahit na hindi ikaw yung speaker doon. No? Kahit na hindi ikaw speaker doon. Pero kung hindi ka nakasangkot, wala ka doon, aba inaamin mo na hindi ka kasama nila, no? Hindi ka nakiki-involve, nagsisinungaling ka. Bakit? Hindi mo ipinahayag ang katotohanan sa iyong gawa. Sa gawa mo, ikaw ay nagsisinungaling. Yan. Yan pala yun mga kapatid. Yun po yung aking insight dito sa ating devotional. Huwag kailanman gumawa ng maling pahayag para sa kapakanan ng iyong sariling kaluluwa at kaluluwa ng iba, maging totoo sa iyong mga sinasalita. Yan ang pinaka-the best doon. Ang pinaka-the best na sermon ay makikita sa ating pong mga gawa. No? Makikita sa ating pong mga buhay. Yan po yung the best sermon ever na ma-preach yung pong ginagawa natin, yung sinasabi po natin. Huwag kailanman magsalita o kumilos ng kasinungalingan. Ang katotohanan lamang ang paulit-ulit na ipangaral, mga kapatid. So, tama pala yung insight ko dito na yung pong pangangaral. Yung pong pangangaral ay pagsasabi ng katotohanan. At yung hindi pag-involve sa pangangaral ay pagsisinungaling. At hindi pala. Ang matatag na pagsunod sa katotohanan ay kailangan sa pagbuo ng Kristiyanong karakter. Yan. Paano mo masusunod ang katotohanan kung hindi mo ipinapangaral? Dahil ang ipinapangaral mo at sinasabi mo ay ginagawa mo. Di ba? Kaya paano mo magiging karakter kung hindi mo nga sinasabi? Kung hindi mo ipinapangaral? Para maging karakter mo yung katotohanan, yung pong tungkol sa kaligtasan mga kapatid,
ipangaral natin para maisabuhay po natin. Yan po yung pinaka-prinsipyo, napakasimple niya, pero mahirap gawin kapag hindi natin inaksyonan. Sabi sa 6:4 ng Efeso, kaya tumindig kayo na ang inyong mga baywang ay nabibigkisan ng katotohanan at suot ang baluti ng katwiran. So yan na nga yung binabanggit natin, yung baluti ng ating Panginoon at yung ating pamigkis, di ba? Sa baywang ay yung pong katotohanan, mga kapatid. Yung pong pamigkis, yung katotohanan, salita ng ating Panginoong Diyos. Ang nagbibigkas ng kasinungalingan ay ipinagbibili ang kanyang kaluluwa sa murang pamilihan. Aba, matindi pala, no? Kumbaga sa pamilihan ay mumurahin ang iyong sarili kapag ka ikay nagsisinungaling. Kumbaga sa mga sabongero, ano? Yung manok, pang sinampalukan. Yung pong manok niya, panabong. Pang derby. Ika nga sabi nila mga sabongero. Kumbaga sa paninda, ito naman, mumurahing doon sa mumurahing pamilihan. No, yun, no. Pinagbibili ang kanyang kaluluwa sa mumurahing pamilihan. Pero kung ikay nagsasabi ng katotohanan, doon ka sa mall. Di ba? Ipinagbibili mo yung sarili mo doon sa mall. Mahal ang price, no? Ang kanyang mga kasinungalingan ay maaaring nagsisilbi sa panahon ng panganib. Yan po mga kapatid, nagsisilbi sa panahon ng panganib. Kapag panahon ng persecution, ay hindi ka maka-involve, ay hindi ako kasama diyan sa mga pananampalataya. Pero nagpabautismo ka. And doble-doble, patong-patong yung pagkakasala. Dininay mo na yung Panginoon, nagsinungaling ka pa, dire-diretso. Maaring siyang gumawa ng pagpapalago ng negosyo dahil nakukuha niya sa pamamagitan ng kasinungalingan ang hindi niya makuha sa patas na pakikitungo. Marami ang sinungaling para makamit ang kayamanan. Yan. Kaya nagsisinungaling dahil merong hidden agenda. 'Di ba? Kaya nagsisinungaling dahil meron sa kanyang isipan na nais na mabuo. Yun po ay hindi maganda, mga kapatid, no? Kahit na ikabagsak ng ating negosyo, basta yung sinasabi natin ay katotohanan. So, maaaring hindi tayo maging sikat sa mundong ito, pero maayos naman tayo sa paningin ng Panginoong Diyos. Aanin naman natin na tayo ay sikat sa mundo, nasa atin ang lahat. Kung tayo sa Panginoon ay hindi naman. Mas maganda, nagsasabi na tayo ng katotohanan, lumalago pa yung ating negosyo, di ba? Lumalago pa yung ating trabaho, yung ating pong kabuhayan. Kaysa naman ikaw ay pipiliin mo magsinungaling at paglugmok naman ng kaluluwa natin, ng buhay natin, mga kapatid, ng spiritual nating buhay. Nalugmok naman tayo sa pagsisinungaling at pagkakasala. Sabi dito, ngunit sa wakas ay narating niya ang lugar kung saan wala na siyang mapagkakatiwalaan. Siya mismo ay isang manghuhuwad. Wala siyang tiwala sa salita ng iba. So ito ang isa sa pinaka-drawback dito, mga kapatid. Kapag ka ikaw ay sinungaling, ang sinungaling ay galit sa kapwa sinungaling. Kaya hindi mo maipagkatiwala yung iyong gamit sa iba. Bakit? Galit ka sa sarili mo na sinungaling. No? Iniisip mo na yung ibang tao sinungaling din. Iniisip mo na yung ibang masamang tao. Bakit? Ganyan ka eh. Di ba? Kung ano ang iniisip mo sa ibang tao, yun ka. Kaya ka wala kang tiwala sa ibang tao dahil ikaw, ganun ka. Di ba? So, ganun tayo, mga kapatid. Huwag natin gawin, ano? Ibig sabihin, kaya ka nagtitiwala sa ibang mga tao dahil may tiwala ka sa sarili mo na kaya mo rin gawin, kaya niya rin gawin, di ba? Walang lubos na pananggalang laban sa kasamaan, kundi ang katotohanan. So, ano ang shield sa kasinungalingan? Katotohanan, mga kapatid. Panlaban sa kasamaan. Walang sino mang tao ang maaring tumayong matatag para sa katotohanang nasa kanyang puso kung hindi ito nananatili sa kanya. Yan. So sabi po dito, no, hindi tayo makakatayo sa katotohanan kung wala sa puso natin yung katotohanan, mga kapatid. No? Alam mo yung takot kang magsinungaling. Meron sinasabi na white lies. Kapag ka yung negosyo mo, white lies, mga kapatid, para ikaw lumago yung negosyo mo ay hindi maganda. Karamihan dyan yung sa, ewan ko, no? Pero yun yung narinig ko. Pero impression ko rin dahil lagi na rin, meron na rin ako mga experience sa ganyan, yung mga networking, ano?
minsan white lies para lumago yung negosyo. Hindi maganda mga kapatid. White lies, dark lies, blue lies, green lies, all all is lies, di ba? No, lahat kasalanan mga kapatid. Kahit anong kulay ng kasinungalingan, kasalanan pa rin. No? Kasinungalingan pa rin di ba? Kahit nalagyan mo ng kulay, kasinungalingan pa rin. No? Ang aso, kahit kulayan mo, aso pa din, di ba? Kahit nakulayan mo yan. Yung sisiw, di ba? Nakakabili kayo ng sisiw. Ako, nung bata ako, nung ako nag-aaral sa elementary, paborito kong bilhin yung mga sisiw na may kulay. Iba-iba yan. May pula, may dilaw, may green, minsan may orange. No, yan ang mga kulay niyan. May violet pa nga eh. Oh, yung kulay niyan. Pero kahit nakulayan nila, sisiw pa rin. 'Di ba? Kahit na anong kulay nila, sisiw pa rin 'yun. Paglaki nun, sisiw pa rin. Kaya yung kasinungalingan, kahit na anong kulay, nilalagyan nila ng kulay, wala naman sa Biblia yung kulay-kulay na yan. Basta sinabing kasinungalingan, kasinungalingan. Kaya sabi ng Panginoon, napakaganda doon sa 10 utos eh, huwag kang magsisinungaling. O, ibig sabihin, kahit anong kulay ng kasinungalingan, kahit anong forma, kahit anong shape ng kasinungalingan, kasinungalingan yun, mga kapatid ko. Iisa lamang ang kapangyarihan makagagawa at magpapanatiling matatag sa atin ang kapangyarihan ng Diyos dahil ang Diyos ay katotohanan, di ba? Na ipinagkaloob sa atin sa pamamagitan ng biyaya ni Jesucristo. Yan, sabi po dito mga kapatid ko, ang magpapanatili sa ating matatag sa katotohanan ay ang Diyos mismo na nagsasabi ng katotohanan. Pawang katotohanan lamang at walang kinikilingan. Sabi nga sa balita, no? Ang labi ng katotohanan ay nagtatagal kailanman. Ngunit ang sinumang sinungaling na dila ay napanandalian lamang. Bakit? Susurugin ng Panginoon sa pagdating ng panahon ng mga sinungaling. At ang mga nagsasabi ng katotohanan ay mananatili magpakailanman forever dahil may buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating pong Panginoong Hesus. Dahil yun ay ebidensya na niligtas tayo ng ating pong tagapagligtas. So sa pagsasabi ng katotohanan, yung natutunan ko ngayong umaga, yung sa pagsasabi natin ng katotohanan, pagpapahayag natin ng salita ng Panginoon ay pagsasabi ng totoo. No? Umiiwas tayo sa kasamaan kapag tayo ay nangangaral ng salita ng Panginoong Diyos. Pero kung ikaw hindi nakiki-involve, hindi ka nangangaral mga kapatid, hindi ka sumasama sa gawain, no, nagpapahayag ka pala ng kasinungalingan ang sabi diyan. May 3 klase ng pagsama sa gawain ng Panginoon. Mayroon 3 klase. So, sabi nung aming professor noon, some can go, di ba? Some can give monetary, di ba? Some can go, humayo, mag-involve sa gawain ng Panginoon, ano man ang magawa niya, magdala siya ng merienda, magakot ng upuan, basta ganun. Go. Some can go, some can give, monetary, financial, syempre hindi magagawa yung gawain ng Panginoon kapag walang financial, pang merienda, pang masahe sa mga Bible interest. Some can give, but all can pray, mga kapatid. No? Lahat po pwedeng manalangin. Sa ganung paraan, nakaka-involve tayo sa gawain ng Panginoon kahit na ikaw ay mayroong karamdaman, no? Alam mo 'yun, no? May karamdaman ka na nga, dapat ikaw yung ipanalangin, pero pinapanalangin mo pa yung gawain ng Panginoon. Nagpapahayag ng katotohanan, na i-involve tayo sa gawain. Natano pa na hindi man tayo magkaroon ng kagalingan sa mundong ito, pero pagdating ng Panginoon, mayroong kagalingan. No, yung akin pong nanay ay tuloy-tuloy yung paglaki ng kanyang kamay. O namamaga. Sa pagdating ng Panginoon, mapifix yung lahat ng mga bagay na ito na problema sa ating katawan. O, hindi na natin maiwasan ito dahil nasa sanlibutan tayo na puro kasalanan at puro kasamaan. But ang prayer natin, madugtungan yung buhay natin, humaba pa yung buhay natin with the purpose na tayo ay maka-involve pa sa gawain ng Panginoon sa mahabang panahon. Yan. Kaya ako gusto kong maging healthy. Healthy para hindi maligtas, kundi para makagawa sa gawain ng Panginoon. Dahil ang kaligtasan, sa Panginoon naman yan, hindi naman sa healthy lifestyle, di ba? No, gusto nating maging healthy para lalo pa tayo makagawa sa gawain ng Panginoon, mas mahabang panahon pa. No, mas mahabang panahon pa. So pagpalain tayo ng ating Panginoong Diyos, no, ito ang kapangyarihan ng pagiging totoo. Nakasama natin ang Panginoong Diyos. Yan yung nakita ko diyan, yung kapangyarihan ng pagiging totoo,
kasama natin ang Panginoon at magpakailanman tayo kasama ng ating Panginoong Diyos sa langit na bayan sa ikalawa niyang pagbabalik. So magandang umaga po at happy Vesper po sa inyo pong lahat. Sa inyo pong mga prayer request ay inyo lamang i-comment dyan sa ating comment section. Yan, isasama natin yan sa panalangin. Pagkatapos po ng isang awitin papuri sa ating Panginoon, nawa ay hindi na naman po magka-brownout dyan sa Gapan. So bigyan natin ng pagkakataon kay Brother Melvin Bilasano. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, muli kami nagpapasalamat sa buong magdamag na kami ay inyong binigyan ng sapat na kapahingahan at lalong higit binigyan kami ng panibagong buhay, kalakasan sa umaga na ito, na sa aming pagmulat ng mata kayong aming kasama. Salamat sa pagpapaalala sa amin patungkol sa kapangyarihan ng pagiging totoo nawa sa aming pamumuhay araw-araw. Ay tulungan kami palagi ng Holy Spirit na kami maging totoo. Huwag nawa kami maging fake at huwag kaming matutong magsinungaling, sapagkat ang katotohanan ay tunay na makapangyarihan at alam namin na kayo ang example ng katotohanan, sapagkat lahat ng inyong mga ipinangako sa amin ay totoo, sapagkat ang nangako sa amin ay tapat. Kaya salamat sa paggabay sa amin sa araw-araw, na kami ay palaging magtiwala lamang sa inyo, na maging totoo sa lahat ng pagkakataon. Tulungan kami na makabahagi kami sa mga gawain na sa pagpapahagi ng katotohanan, maraming mabahagian at makinabang, at makita rin ang pag-asa na inyong binibigay sa bawat isa sa amin. Sa pagpapatuloy, nais namin sama sa panalangin ng pasasalamat ni Sister Rose Cris Encarnato at ang kanilang visa ay ayos na at patuloy na sila isamahan sa kanilang mga gagawin at ayusin, at higit sa lahat ang kagalingan sa karamdaman ay aming panalangin para sa kanila, sa kanilang mga member ng family na may sakit, ay samahan sila sa araw-araw sa kanilang pagpapagaling. Tulungan din sila sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, na sila ay makabahagi sa gawain sa ano pa mang kapamaraanan na kanilang kakayanin. At sila ay nagpapasalamat sa devotional araw-araw na sila patuloy ay natututo. Nakikita nila ang liwanag na inyo pinapakita sa kanila. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang gawain Santa Rosario na malapit ng magsimula, at samahan ang mga kapatiran dito nagagawa, at patuloy na maging pagpapala ito sa mga taga Santa Rosario. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin ang pagtatapos ng BBX dito sa Gapan, graduation ngayong umaga na ito. Samahan kami mga nangunguna rito at ng mga bata na gagraduate kasama ng kanilang mga magulang ay aming mapagserbisyohan at maipakita namin ang pag-ibig ng Panginoon sa mga bata at mga lahat ng tao na kanyang nakakasama. Amin ding dalangin ng mga kapatiran sa iba't ibang churches na magsisimula ng BBX at sa kasalukuyang gumaganap nito. Diyan sa Tabacao sila magsisimula sa June 22 sa Sunday. Samahan po sila at naway maraming mabless na mga bata at matuto ng kabutihan na inyo pinapakita sa amin. Amin din patuloy na sinasama sa panalangin si Sister Ana Rosbel Hermino. Siya ay nasa banig pa rin ng karamdaman. Hipuin nawa siya na yung paggaling na kamay, maging mahusay ang kanyang paggaling, di lamang pang pisikal na kalusugan, kaya din pang espiritual. Sa pagpapatuloy, nais namin isama sa panalangin si Sister Miles Nako, nasawa ni Brother Roy Nako. Siya ay nasa ospital, nasa banig ng karamdaman sa mga sandaling ito. Alam niyo po ang status ng kanyang kalusugan sa sandaling ito. Patuloy namin siya nilalapit sa inyo. Bigyan lang malakas na resistensya, kagalingan, recovery at kalakasan ang aming dalangin sa kanya. At nawa ay patuloy na ipagkaloob sa kanila ang inyong mga pangako at iparamdam po sa kanila ang inyong pagmamahal. Alam namin na malaki ang naitutulong sa amin ng aming patuloy na pag-connect sa inyo, sapagkat alam namin na kayo ay hindi mabibigo sa inyong mga pangako, sapagkat kayo ay tapat kailan paman.
At gayon din namin patuloy na sinasama sa panalangin na iba pang mga prayer request ng kapatiran na may sakit. Si Lynn Peralta, si Jesse Eugenio, ang family din ni Sister Emelinda Makalalag ay patuloy namin sinasama sa panalangin. At sa kabila ng mahirap na buhay, sila po ay inyong samahan. At maging sapat ang kanilang mga gastusin sa kanilang mga pangailangan. Amin din sinasama si Christina Palyarca at ang healing din kagalingan kay si Ma'am Lovejoy Tiwa, kay Jessimiel Duque, kasi gayon din si Lilia Mesias Umanya, kasama na si Lorna Cabietes Cordova, si Nanay Juning, si Tatay Noel Alpindo, Brother Ambet Ramos, si Baby Josiah, si Sister Rodencia Cordova Tomas, si Elria Lopez, si Divina Rodriguez, si Vine Ingrid Makinana, si Clorilyn Abesillas, kaya din si Gary Mercado, si Brid Renato Santos, kaya din si Estrella Gragasin, si Claire Andaya, si Judilyn Perolino, si Pere Domingo, si Brother Lorenzo Cabiedes, Sister Lorna at Brother Monte Cabiodes. Kasama na rin sina Sister Ana Manuel, Christopher Omali Codere, si Ate G. Tenyore, Sister Estrella Gragasin, Kuya Bobby, Ate Lorna, si Ate Gigi Concepcion, Gregorio Santin, Kuya Jerry Bourbon, si Ma'am Sheila Casamorin, Erica Elisantos Rivera, Sister Tina, at Sister Dora Magana, ganin Sister Nena Salazar, Sister Adel, si Tatay Carlito Tomas, si Nanay Fina, si Tatay Rudy Rico Hermoso, ang parents ni Ma'am Karin at ni Pastor Nelvin, lalo na yung kanyang mama, ay patuloy na samahan sa kanilang pagpapagaling, pagpapalakas araw-araw. Gaya din si Ding Bautista, si Pining Eugenio Javier, si John Paul Cheng, si Jinjin, si Sister Percy, Sister Risa Enriquez, si Sister Amy Kilantang, si Ate Grace Samano, Ate Esther Lopez, Brother Benjamin, si Marilita, si Pichi, Renato Santos, sina Romnick, Olivia, Veronica at Rebecca Francisco, si Precious Cabasog, Princess Jorquina, si RC, Sister Nena, Ate Sally Sanchez, si Janet Ontivero, Gina de Guzman, Arturo Duque at Erlinda Duque. O dakilang Diyos, kayo pong nakakaalam ng kalagayan ng aming mga kapatiran na ito. At alam niyo ang aming mga pangailangan, ang aming mga pinagdaraanan. Kami po ay lubos nagtitiwala sa inyo sapagkat ang nangako sa amin ay tapat. Pagkaloob nawa sa amin ang the best para sa amin at sa tamang oras. Maraming salamat sa pagdinig sa aming panalangin. Ito ay inyong ipagkaloob ayon sa inyong kalooban at hindi ng aming kagustuhan. At patawad sa aming mga pagkukulang at pagkakasala. Turuan kami sa maghapon na ito na palagi kaming maging totoo sa bawat sandali at hindi ng makakapagsinungaling. Maraming salamat sa lahat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus namin tagapagligtas. Amen. Amen.